Hello! Ayan, pupunta tayo sa pagkuha ng clams. Ayan. Yeah! Punta tayo dyan. Ayan. At dahil nga ngayon is napakaganda talaga ng weather, kaya talagang susulitin natin. Ayan, tingnan naman, sobrang init and like 28 degrees. Ayan, mainit na yan dito kapag ganyan yung temperature niya. And ito yung dinadaanan namin kapag pumunta kami dito sa beach. Ayan. And habang nga naglalakad ako is may nakita ko dito mga vegetable. Ayan, vegetable ng kapitbahay yan. Meron silang mga luki or opo. And itong aming kinukuha na ng mga clams is hindi siya masyadong kalayuan dito sa aming bahay. Mga 5 minutes walk lang siya. Ayan. And samantalahin natin habang maganda ang weather. And ayan, ito na nga, andito na tayo, malapit na tayo dyan sa tabi ng dagat. Kung mapapansin nyo, ito yung lagi nyo nakikita sa aking mga freebies ng mga videos. Ayan, dito yan. And napakaganda siya. Tingnan naman, napaka-green ang surrounding. Wow! Hello! Ayan, nandito tayo ngayon sa dito sa tabi ng dagat. Hindi malapit. And naisipan ko makamamukha ng clams. Ayan, ayan, idadala pa itong aking bucket from the strawberry farm. Hindi natin siya pupunahin, kuha lang tayo ng 50. Ayan, punta tayo doon. Ayan, nakikita niyo yan? Ayan, pupunta tayo dyan. Diba? Ayan, lulusong tayo dito. Iwan lang natin ang ating chinelas. Ayan. At dahil nga low tide, ang very low tide ngayon is 6 PM. So time now is mag 5. So ayan, tama-tama. Ayan, di ba? Punta tayo dyan. Ganda dito. Ngayon is hindi masyadong madaming tao dahil back to work ng iba and back to school. Kaya kasi kapag madaming tao dito is hindi ako pumupunta kasi sobrang daming tao. And napakalapit lang naman dito sa aming bahay. Yan dyan lang sa amin. Dyan sa taas. So kapag hindi busy, saka ako pupunta. Pero pag ganitong hindi naman busy, ayan, makikita natin doon. Pailan-ilan lang yung mga tao. Ayan, oh, doon. Doon tayo pupunta. Ayan. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapanguha ng mga clams or yung kakos kasi nga after ng winter dati, usually winter ako nangunguha kasi walang masyadong tao. Ngayon, summer, especially every weekend, sobrang dami. Ayan, ang ganda ng tubig, oh, diba? Sarap mag-swimming dyan. Ayan. At dahil nga dito is may limit lang yung pagkuha ng mga seafood, cockles, ganyan. So 50 lang dapat ang kukunin mo. Kapag sa sobra is magpo-fine ka. So ayan. And napakaganda niya kasi ano siya, para din naman sa lahat 'yon. Kasi kapag kumuha ka ng sobra-sobra, hindi ka na babalikan. So ayan, kahit everyday pa madaming tao dito, is talagang hindi siya nauubos. Ayan. Doon tayo. Ayun, lalaki ng mga, nakita niyo yung mga ibon doon, ang lalaki, di ba? Oh. Ayan, nakukuha ng bawal sa mga ibon. Ayan. Nagsuot ako ng sombrero, di ba? Kasi mainit. Ayan, nandiyan lang yung aming bahay dyan, oh, sa taas. Hindi masyadong kalayuan. Nakikita dito. Grabe, ang lalaki ng mga ibon, oh. Ayan, oh. Nakita niyo yung mga ibon, ang lalaki, wait lang. Ayan, oh, sobrang lalaki ng mga ibon, di ba? Yan, pag maraming tao dito, konti lang yung mga ibon. Ayan, tingnan nyo. Maraming ibon. Oh. Ayan. Yung bundok na yan, yan rin Gatoto. Yan, malapit lang yan dito sa city. Pero kung titingnan mo malapit, pero malayo-layo din yan. Ayan. Di ba yung mga bahay dito? O, tingnan mo. Andyan na siya sa edge. O, di ba? Ang ganda ng view. And yung amin is manonood. Ando siya. Ayan, nakita niyo yan? Yan sa amin, yung kulay gray. Ayan, doon tayo pupunta. Ayan, oh, madaming tao. Doon tayo pupunta sa madaming tao. Huwag doon sa sa kukunti. Kasi doon sa kukunti,
Madaming ibon. Ayan, takot ako dyan sa mga ibon. Ang lalaki, di ba? Ito yung parang mga ano eh. Parang mga ostrich. Lapitan nga natin itong ibon na to. Ayan ah. Tingnan natin kung tatakbo sila. Ayan. Talagang nakatigil lang sila. Oh. Sige. Kitaan ko kayo. Marami na laki ng ibon doon. Oh. Ayan, o mo. Kapag medyo malalim yung tubig, nagsuswimming itong mga ibon na to. Kinukuha nila yung mga shell. Ayan, sila ang kaagaw natin. Ayan. Ang lalaki diba, parang mga ostrich. Natakot. Nakakahabulin yan. Kaya dito tayo. Kaya nakakatakot siya. Takot ako dyan. Ayan, may nakita ako. Ayan oh. Ano to? Tingnan mo. Oh. Para siyang ano, pearl. Oh, ayan. 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 Ang dami, diba? Kukut-kutin lang natin kasi nakabaw siya sa mud. Ayan, oh. Maliliit siya. So, huwag natin kuhanin yan. Dapat medyo malaki. Oo. Ayan, may crab. Where's that? Asan na yung crab? May nakita akong crab. Ayan ah, maliit diba? Ayan ah. Crab. Ayan. Ito na ang ating mga nakuha. Ayan oh. May 50 na yan. So, wow! Kailangan ay umuwi na tayo. Yeah! Dami din. 50. Diba? And syempre, bago tayo umuwi is kailangan natin muna linisin itong ating mga kinuha ng mga clams dahil meron siyang mga putik-putik dyan. And ayan. Ang nakakatuwa nga dito sa New Zealand is kahit saan ka magpunta is talagang napakaraming mga seafood. Ayan, yung iba dyan is talagang libre lang kagaya nito. And yung mga mussels, yung oysters sa ibang lugar is libre lang yan. Pwede kang manguha. Pero syempre may limit. Hindi ka pwedeng susobra sa kanilang limit dahil bawal na bawal. And kahit yung pag-fishing is talagang napakadami din. And may limit din dyan sa pagkuha ng mga isda dahil meron silang mga sukat na kailangang sundin. Which is very good naman. And syempre, balik tayo dito sa ating mga kinuha na clams. And gagawin natin yan na seafood tinola. Ayan, nagisa na natin itong luya. And itong ating garlic and onion. Ayan, gigisa natin siya hanggang sa mag-translucent. And saka natin lalagay itong ating mga clams. O, diba? And dadagdagan lang natin yan ng water and then syempre may lemon para mas masarap yung soup niya. Ayan. Minsan naman ang ginagawa ko kapag medyo madami yung ating nakukuha, like for example kapag may kasama ko, so pwede ako makakuha ng mga 100 pieces kapag dalawa kayo. So ang ginagawa ko is medyo marami naman, so ginagawa ko siyang fritter. Ayan, cockle fritters. And super sarap yung talaga and crunchy pa. And naalala ko nga nandun pa ako sa Pilipinas is nakakatikim lang kami ng ganitong mga seafood kapag nakakapunta ka ng hibasan. Ayan, yung tinatawag sa amin hibasan. Madami yung mga seafood yung nakukuha. And nakakamiss din talaga kasi iba kapag fresh yung kinakain ng mga seafood. And ayan, thank you for watching and please comment down below kung nagustuhan nyo ang video na ito and para malaman ko na rin kung saan ba nakakarating itong ating mga videos and may shoutout ko naman kayo sa aking mga susunod pa ng mga videos. Bye-bye!